Colonel Espinido, doon sa affidavit mo, 3 bagay lang ang importante doon. Yung assignment mo sa Albuera, yung assignment mo sa Ozamis, at saka assignment mo sa Bacolod. Yes. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Now, pwede ko bang malaman kung ano po ang motibo ninyo kung bakit gumawa po kayo ng affidavit ninyo? First, Your Honor, Mr. Chair, the documentation that I want to share this Quad Committee na ma-penalize tala through sa itong affidavit na to na mabigay ko sa inyo na totoo ang mga sinabi ko rito, Your Honor, Mr. Chair. Sa paggawa mo ng iyong affidavit, wala po kayong galit kahit na kanino man? Wala, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Now, nasaan ang pamilya mo? Sa Isabel Leyte, Your Honor. Saan? Sa Leyte? Isabel Leyte, Your Okay. Honor. Sa tingin mo, dapat Lieutenant Colonel lang ang ranko mo bago ka mag-retire? Your Honor, Mr. Chair, I am contented for what I have since I am P1. Kasi yun lang hiningi ko sa Panginoon na, Lord, mapulis lang ako. For that promotion, Your Honor, kasi nag-spot promotion na ako, pero ganun lang siguro, Your Honor, kung marami nagsabi, actually, Your Honor, marami ang pagkataon na ma-spot promotion si Espinido. Pero nag-refuse ako kasi gusto ko, ang mga pulis ko lang ang ma-promote, hindi lang ako. Sa ganun na paraan, Your Honor, Mr. Chair. So, masaya ka sa nangyari sa iyo sa polis? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Wala kang regrets? No regrets, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. But when you signed your affidavit, you are aware of the consequences because doon sa mga statements na sinabi mo dito sa affidavit, kung nakinig ka doon sa mga sinasabi ng mga membro ng committee na ito, mabibigat po yung binitawan nyo pong statements dito sa inyong affidavit. So, you are aware of the consequences before you signed your affidavit. Yes, Mr. Chair. Thank you. Now, kung titignan natin, matanong ko po kayo, sa 3 assignment po ninyo, nasa listahan po kayo ng drug list. Bakit po kaya? Sa lahat ng assignment mo na sinabi mo, Albuera, Ozamis, at saka Bacolod, palagi mong sinasabi, nakakasama ka palagi sa drug list. Bakit po kaya? Noong umpisa, Your Honor, Mr. Chair, mag-question ako sa sarili ko, bakit? Kaya sa testimony ko kanina, one time sinabi ko sila ni President Apat at saka si Senator Bato, si Chief PNP Bato at the time na bakit isinali niyo ako kung sabihan niyo na lang ako kung hindi niyo gusto para hindi ako malagay sa alanganin na ilistan niyo ako. So yun ang pag-intindi ko, Your Honor, Mr. Chair. But pagkatapos na sa sitwasyon ng assignment ko, I really make an siguro analysis, Your Honor, na galit sila sa mga nabangga ko. Yung mga nabangga ko, mga tao nila. There is one time, Your Honor, Mr. Chair, na nagsabi sa akin na that is job games of the general. Isali ka, yung credibility mo, sirain para yung credibility mo na nag-file ng complaint sa mga officers at saka yung dinisban mo ng mga grupo, hindi na credible yung pagsasalita mo kasi kasali ka pala. So yun ang pagtintindi ko, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. And doon sa Albuera, ang prominente na insidente yun is yung surrender ni Kerwin Espinosa at pagkapatay ni Mayor Rolando Espinosa. Tama? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. At sinabi mo rin sa iyong affidavit na nagtataka ka kung bakit nung nakuha si Kerwin Espinosa, ikaw naman na nagsimula ng operation against him, hindi tinurn over kagad sa iyo. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Hindi mo tinanong bakit? Your Honor, Mr. Chair, ako ay junior officer lang. Cannot afford, Your Honor, pag mga high-ranking officer na sabihan mo na bakit hindi, Your Honor, Mr. Chair. It's very obvious sa lahat ng mga officer na magsasabi na, Job, ikaw sana ang maghawak para matapos na yung mga cases na pag-confirmation sa
Ganun lang, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Joy. When cases were filed against Kerwin Espinosa, right? Yes, Your Honor, Mr. Chair. May I know what unit filed the cases against him? Yung sa illegal drugs, Your Honor, na na-search natin yung sa bahay nila at saka firearms, and one responsible for filing of complaint against Kerwin Espinosa and Mayor Espinosa is the CIDG, and joint with the Provincial Intelligence Office, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And you also stated that na-acquit si Kerwin Espinosa and is now in Leyte. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Na-dismiss lahat yung kaso na final laban sa kanya? According sa result ng media, Your Honor, and yung documentation na may release order na daw siya kasi na-dismiss lahat ang mga kaso niya. Thank you. And he is now in Leyte. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. And still operating. Hindi lang an illegal nag-operate. drug business? Hindi lang mag-operate, Your Honor, kasi he is running now for the mayor in Albuera. Thank you. Yes, Now, Your we Honor. go to the father, Mayor Rolando Espinosa. Yes, Your Honor. Yes. Mr. Chair. Mayor Espinosa surrendered to the Chief PNP then, General Bato de la Rosa. Tama? Yes, Mr. Chair. And then, eventually, the mayor was turned over to your custody. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Now, when he was turned over to your custody, ano po ang instruction sa iyo? Joby, tulungan mo si Mayor Espinosa, proteksyonan mo siya. Kasi magsasabi siya ng marami sa inyo. So, yun, natandaan ko, Your Honor, Mr. Chair. And marami po ba siya talagang sinabi sa inyo? Marami, Your Honor, Mr. Chair. Ayan yung sinasabi po ninyo na magsabi siya ng mga listahan ng mga police officials na nasa listahan na kumukuha ng kuwan sa kanya, pera. Yes, Mr. Chair. Tama. And would you still have those documents? Na file ko na, Your Honor, Mr. Chair, yung sa different department ng government natin kasi nag-file tayo sa Ombudsman, sa RIAS, but the folder, the original, before I assign in Uzamis, I turn over it to my provincial director with the person of Colonel Franco Simborio, Your Honor, Mr. Chair. But may I know, if you know, what happened to all those cases na na-file? Exonerated, Your Honor, Mr. Chair. Lahat? Lahat. Now, may I know why the late Mayor Rolando Espinosa was taken out of your custody? Number one, Your Honor, Mr. Chair, Mayor Espinosa, mayroon siyang reservation sa sarili niya. Nagsabi siya sa akin na, Sir, wag mo lang ako i-turn over kasi papatayin talaga ako. So, ang ginawa ko, Your Honor, Mr. Chair, nag-request ako for a motion for custody sa judge doon sa Baybay. In which ang judge naman, verbally, nag-usap kami na aproban niya next week. Pero nandoon na si Mayor sa kulungan. Nung Saturday na yon, hindi pa dumating ng Monday, tinira na si Mayor Espinosa. So, nauna na-transfer siya sa Baybay Leyte Yes, Your Honor. before you filed your motion na to take custody of the late Mayor Espinosa. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And then, what transpired was, correct me if I'm wrong, nagkaroon ng search doon sa Baybay Jail, Your Honor. jail. Tama, at allegedly, nagkaroon ng enkwentro. Yun ang sabi nila, Mr. Chair. Walang report yon. Mayroon, ginawa man yun na investigation sa Senate, Your Honor, Mr. Chair, but yun ang nangyari daw na may baril at saka may drug si Mayor Espinosa. Now, paano makakalaban ng isang preso? Unang-unang tanong pala, paano nagkaroon ng baril yung isang preso sa isang jail? Ano tingin po ninyo? Your Honor, Mr. Chair, may mga
may mga interview ako na I am very bold and brave to say that Mayor Espinosa talagang tinabaho lang ng walang kalaban-laban. Kilala ko na si Mayor Espinosa, mabait na. Siya nga, Your Honor, Mr. Chair, ang maglilid ng worship sa amin sa police station every 4 o'clock, 5 o'clock in the morning. So you're of the opinion na kasama po siya dun sa EJK ng mga drug lords? Perhaps, or maybe, Your Honor, Mr. Chair. Hindi, tinatanong ko lang naman yung opinion mo eh. May no, kung alam po ninyo, kung anong unit yung nag-operate or nag-serve ng search warrant sa jail na yon? Criminal Investigation and Detection Group, 8, Your Honor, in Region 8. Region 8. Tacloban. Regional 8 office. Yes. Lead by Colonel Marvin Marcos, Your Honor. Mr. Marvin Marcos, Your Honor. Marcos. And Colonel Marvin Marcos is still in the service? Yes. He Yes. promote after, Your Honor, Mr. Chair. He was promoted, Yes, Your Honor. thereafter. Yes, Your Honor. Thank you. Now, let's go to your assignment sa Ozamis. Bakit nasabi mo na parang inassign ka ron para mapatay? Your Honor, Mr. Chair, for the information naman sa lahat, Paruhinog is an organized crime groups for almost 30 to 40 years. Leader ng Coratong Baliling. Your Honor, Yes. Mr. Chair. So, ang nasa isipan mo, pinadala ka ron para mayari ka ng Coratong Baliling? Yes, Ganun Your po ba? Honor, Mr. Chair. Yun ang tingin sa'yo? Yes, Now, Your when Honor. you were assigned there, what were your instructions given by your superiors? Ganun lang, Your Honor, Mr. Chair. Job, sige, ikaw lang bahala. Kung trabahoin mo dyan sa Ozamis. Kasi isog ka ba? Parang ganun, Your Honor, Mr. Chair. Pag-intindi ko naman, kasi ako ang implementor, ako naman ang managot, ako ang makulong kung mangyari na hindi ko gawin ang tama. So, yun talaga ang in-observe ko, Your Honor. That's why dumating ng 6 months, 5 to 6 months ang nangyari before nag-join kami ng CIDG 10 para sa search warrant. Who was then the mayor of Ozamis when you were assigned there? Mayor Aldong Paruhinog, Your Honor, Senior. Mayor na siya noon. Yes, Your Honor. Hindi siya barangay captain. Hindi, Your Honor. Ang anak lang niya ang Vice Mayor, si Nova Princess Paruhinog. Yes, yung babae. May I know where she is now? Nasa kulungan pa ba? She is convicted, si Nova Paruhinog, Kaya Your nga, Honor. nasa kulungan pa? Nasa kulungan, Your Honor. Okay, thank you. Life sentence. Now, there was an operation by shall we say, neutralize the Paruhinog family. Were you the one who operated or who implemented this? The CIDG, Your Honor, Mr. Chair, ang nag-apply ng search warrant. Joint lang kami ang local police ng Ozamis City, Your Honor. Mr. So Chair. kasama ka? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Now, may I ask you, as a police officer, in accordance with your POP ba, yung pag-operate? When I say POP, Police Operational Procedures, Yes, Your Honor, Mr. Chair. did you do it in accordance with your Police Operational Procedures? Yes, Yung search, implementation of the search warrant, 6 yata yon. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Bakit 15 o 15 or 16 ang namatay? Why? That is simultaneous implementation of search warrant, Your Honor, Mr. Chair. May sa ibang side sa anak si Nova Paruhinog, may dalawa na namatay yung security, isa ang buhay. They are all fully armed of long firearms, M16. At saka sa farm ni Mayor Aldong Paruhinog, farm ni Ardot Paruhinog, at saka sa mansyon ni Ardot Paruhinog, may namatay. Hindi lahat yun sa bahay ni Aldong Paruhinog, Your Honor, Mr. Chair.
So lumaban sila. They refused to obey yung search warrant. Yes, Your Honor, Mr. Chair. When in fact, my police investigator na kasama ko doon sa first vehicle, una ang natamaan before we drop from on board of the vehicle, siya ang unang natamaan. At saka doon na, Your Honor, Mr. Chair, ang exchange of fire sa going to security ni Aldong Paruhinog, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. Let's go to yung famous na statement mo, paragraph 34. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Ang ibig mo bang sabihin, yung Chief PNP ang Lord of crime? Kasi pag First, sinabi mo na yung PNP ang isang crime syndicate, ang big boss niyan ay yung Chief PNP. Siya ba ang big boss ng criminal syndicate known as the Philippine National Police? Your Honor, Mr. Chair, I don't want to make any statement that the PNP itself is organized crime groups, but ang Chief PNP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat, galing sa kanya lahat ang instruction. During the time of what? Of who? General Bato, Your Honor, General Mr. Chair. De La Rosa. So, nung panahon na yon, when you say that the PNP is the biggest crime group in the country, ang leader ng crime group na yon ay si General De La Rosa. It may be, Your Honor. No, I'm not asking referring you kasi for the PNP. tinatanong kita dahil yun ang statement mo eh. Di ba? From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Who is the leader of the PNP, which you consider as the crime group? Hindi ba yung Chief PNP? Yes, And sir. therefore, he's the Lord. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Tama. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Would that be a correct conclusion of mine? I am with you, Mr. Chair. Thank you. Sa tingin mo, Colonel Espinido, tatlong assignment, kasama ka sa drug list, pero wala naman nangyayari sa'yo. Di ba? Kagaya ng iba na nasa drug list. Napunta-punta ka nga sa ibang lugar, at sa tingin ko, to do the dirty job. Tama ba yung aking observation? Yes, Your Honor, Mr. Chair. And hindi mo ba na-feel na ginagamit ka lang? Sometimes, Your Honor, Mr. Chair, yun ang ma-feel ko na parang ganun lang. Pero as a law enforcer, Your Honor, Mr. Chair, I cannot really refuse an order. But for me, mayroon naman tayong pag-iisip sa anong tama na gawin natin as a police officer. So, if I follow up your answer to my question on paragraph 34, yung Chief PNP din noon ang head ng mga nagko-conduct ng extrajudicial killings. Kasi he's the head of the crime group. Your Honor, Mr. Chair, sorry, allow me not to answer your I'm just question. following the logic of your answers, of your statements in your affidavit. Sinusundan ko lang yun. I can say, Your Honor, Mr. Chair, that I am with you if we talk about the drug syndicate, but extrajudicial killings, yes, I cannot really justify it if Chief PNP was the one who is principal of that, Your Honor, Mr. Chair. So when you say that the PNP is the biggest crime syndicate, it only pertains to illegal drugs? Yes, Your Honor, Mr. Chair. I see. Commissioner Leonardo, you're a member of Class 96 PNPA, Yes, Mr. Chair. and you availed of early retirement. Yes, Mr. Chair. When was that? I retired from the service 2022 February 14. February 14 of 2022. 2022. I withdraw my previous statement, Your Honor.
I retired as early as 2020, I think, Mr. Chair. I'm not sure. 2020. After 2020, when you retired, what other public positions did you occupy? DNR Undersecretary, Mr. Chair. I beg your pardon? Undersecretary of DNR, Mr. Chair. You were assigned sa DNR. Yes, Mr. Chair. And at what point in time were you assigned or designated as Commissioner of NAPOLCOM? I was appointed February 14, 2022, Mr. Chair, Vice the General Serapio, Mr. Chair. Vice General. Serapio, whom I Serapio. replaced, Mr. Chair. And your appointing authority was former President Rodrigo Roa Duterte. Tama? Affirmative, Mr. Chair. Yes, thank you. And according to you, SPO4 Arthur Narsolis was under your command, Yes, Mr. Chair. but not Lieutenant Colonel Ruina Garma. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. May I ask the Chief Inspector Foro? Kung nagko-conduct po kayo ng galugad sa isang selda, sino po ang nag-uutos nun? Superintendent po, Your Honor. Ha? Superintendent po, Your Honor. Yung superintendent. Opo. At ang paggagalugan ninyo, may scheduled at saka may unannounced. Tama po, Your Honor. Tama? Tama po. May schedule at saka unannounced. Sino po yung nagko-conduct ng galugad? Usually po, kami po, ako kasi yung commander of the guard. So, ikaw. Opo. Now, yung araw na ginalugad ninyo, yung selda ni Andy Magdadaro at saka si Tata Tan, sino po ang nag-utos? Yung aming superintendent po. Sino yung superintendent ninyo? Superintendent Gerardo Padilla po. Nasaan na nga ba si Colonel Padilla, Superintendent Padilla? Para marinig niya. So, ang nag-utos na paggalugad sa selda ni na Andy at saka si Tata ay yung superintendent ng penal colony. Opo. At yung paggalugad na yon, unannounced o scheduled? Unannounced po. Unannounced. Okay. At doon sa paggalugad nyo na yun, doon yung nakita na merong shabu sa mga katawan ni Andy at saka ni Tata. Totoo ba yun? Yes po, Your Honor. Eh, sino naglagay ng shabu sa kanilang mga bulsa? Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi, Chief Inspector Foro, ginawa ninyo yun para may dahilan na may Bartolina, yung dalawa. Di ba? At kung nahuhulihan nyo ba ng shabu, eh, talagang normal na sa Bartolina nyo sila dadalhin? Yes po, Your Honor. Automatic po yun. SOP po. Pagka nahuli po na nag-violate ng prison rules, lagay ka agad dyan sa prison disciplinary dormitory para safekeeping po, para sa BOD sa Marihiring. So, unannounced yung paggalugad at nung ginalugad ninyo yung selda ni Tata at saka ni Andy, nakuhanan nyo sila ng shabu at ang order ay dalhin sa Bartolina. Kanino pong order na dalhin sa Bartolina? Yung pagdala sa Bartolina po, ako na po ito yung nag-decide. Ikaw na. Opo. Okay. Yung pong tatlong Chinese, sino pong nag-utos na dalhin sila sa Bartolina? Ako rin po. Bakit mo dinala sa Bartolina yung tatlo? Dahil nahulihan po, sir, ng cellphone, yung baraha, at saka pocket wifi po. Ginalugad nyo rin yung kanilang lugar. Opo. Kanino pong utos na galugarin ninyo yung lugar nila? Sir, Super Padilla rin po. Ah? Super Padilla rin po. So, si Superintendent Padilla rin ang nagutos.
nagalugarin nyo at nakita doon may mga cellphone yung Chinese. At ang ginagawa po ninyo, pag ganun ang nangyayari, dinadala nyo rin sa Selda. Opo. Ay, sa Bartolina. Matanong ko po kayo, ilang kwarto ba ang Bartolina? Hindi ko na po matandaan. Ilang kwarto ang Bartolina ninyo sa penal colony? Dito rin po yung dating in charge, Your Honor, baka pwede natin pong tanungin si Inspector Glassy kasi siya po yung naka-assign doon sa... Nandiyan ba siya? Dito po. Doon po. Congressman Acop, I'll just would like to ask the resource person if he has taken his oath. Comsec, nag-oath na ba si Mr. Can you please administer his oath? Please stand and please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Yes. Thank you, Comsec. Please proceed, Congressman Acop. Kindly state your name. I am Corrections Inspector Jerome Glassy po. Yeah, iho. Ilang kwarto yung Bartolina ninyo sa Davao Penal Colony? 6 po. 6. Nung araw na yun, puno ba yung Bartolina ninyo? Lahat po may laman, tapos yung cell number 6 lang po ang 2 lang ang nakalagay. Yung 6, yung 5, puno. When you say puno, ilang tao yun? Hindi po magkakapare-pareho ang laki po ng selda. May malaki, may maliit. So, ilan po yung malaki at saka ilan yung maliit? Yung malaki, ang capacity nyon, 8 po. Yung malaki. Yes po. 3 yung malaki. Ilan ang malaki? 3 po. 3. Puno yon. Yes po. Puno ng 8 yung 3. So, 24. Parang mahigit pa po yung panahon na yon. Nagsiksika na sila doon. Punong-puno. Yes po, Your Honor. Tapos yung number 6, bakante. Meron pong 2. Yung dalawang... Sino yung dalawa? Si PDL Magdadaro po at saka si PDL Tata. Kung punong-puno yung dalawang malaki, bakit hindi nyo inilagay doon sa number 6? Mahuhuli ka sa bunganga mo eh. Actually po, nung panahon na yon. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Sabi mo kanina, yung malalaki na 8 ang karga, punong-puno, sobra nga, sabi mo eh. Yes Tapos po. ngayon, yung isang selda na nandun si Tata at saka si Andy, dadalawa. Bakit hindi nyo nilagay doon yung sobra? Your Honor, hindi po kasi ako naka-duty nyon. Rest day ko po yun nung Saturday po. Sinungaling na kayo eh. Ang duty ko po, Your Honor, kita sa sarili mong bunganga eh. Monday to Friday po ang duty ko. Rest day ko po ang Saturday at saka Sunday. You're the Sergeant of the Guard, Chief Inspector Foro. Bakit ganun? Ikaw ba makakasagot ng tanong na yon? Bakit? Sinabi yung in charge ng Bartolina, punong-puno yung 3 malalaki. Siguro pati yung maliliit puno. Pero yung selda number 6, dadalawa lang ang nandun. Bakit hindi nyo inilagay yung sobra doon sa selda number 6? Dahil inihahanda ninyo para sa 3 Chinese. Sasama nyo nga sa 2 eh. Di ba? Your Honor, hindi ko po alam yung sa laman ng silda. Hindi mo alam yung Hindi ko po, kasi mayroon din po ako ng charge. Tinuturo niya, hindi niya alam. Hindi raw siya naka-duty. Sino ba ang naka-duty talaga? At sino nakakaalam? Meron po tayong keeper doon, regular, Your Honor. Kasi nakikita ko merong plano na ito eh. Wala pa dun sa umpisa. May conspiracy. Hindi ko po alam, Your Honor. Yun ang depensa mo. Pero sa darating siguro na araw, baka makahagilap kami ng ebidensya na alam mo. Di ba? Yeah. Now, Superintendent Padilla, do you know Colonel Garma personally? No, Your Honor. No. And that is precisely the reason why hindi kanya matawagan. Si Jimmy La Fortesa, kaklase niya eh. Kaya siya ang tinatawagan. Hindi ba logical lang 'yon?
Oh, bakit kanya tatawagan? Hindi ka naman niya kakilala eh. Oh, kasi yung depensa mo, na may cellphone ka naman, bakit ka hindi tinawag? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala eh. Yung depensa mo, mahina. Yes, Your Honor. Pero Yes. wala pong nangyari na... Wala, hindi ko tinatanong yun. Nagsasabi ako sa iyo na hindi ka pwedeng tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Yun ang depensa mo kanina eh. Di ba? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Si La Fortesa, si Jimmy, kakilala niya dahil magkaklase sila sa PNPA. So siya ang tatawagan. So pwede talagang mangyari yung istorya ni Jimmy La Fortesa na tinawagan siya ni Garma, inilapit o binigay sa iyo yung cellphone niya para makausap mo si Colonel Garma. That is very possible. Pero yung tatawagan kanya, malabo. Hindi ba? Would you agree? Superintendent Padilla? Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono. Yes, Your Honor. Oh, yan. You answer when we ask you questions. Otherwise, I will cite you in contempt. Sorry, Your Honor. Yung Mr. Jimmy La Fortesa, doon sa pagtawag-tawag sa iyo ni Colonel Garma, para bang pinahihiwatig sa iyo na meron silang gagawin sa loob ng Davao Penal Colony. Would you agree? Yes, Your Honor. Yes. At ilang beses kang tinawagan, pati yung pagbibigay ng pagkain at sigarilyo kay Tata at kay Andy. Yes, Your Honor. Pero yung eksaktong gagawin, hindi mo alam. No, Your Honor. No. Okay. So, nung nangyari yung event, sino ang unang nakaresponde doon sa Bartolina? Ako po, Your Honor. Kayo. Opo. Yung pagdating ni Superintendent Padilla, ilang minuto bago dumating siya? Siguro mga 5 minutes or less than 5 minutes, Your Honor. 5 minutes saka 10 Opo. minutes. At ano po ang directive ni Superintendent Padilla pagdating niya? Hindi ko na maalala, Your Honor. Pero basta pagdating niya, napusasan ko na yung mga tao. Napusasan ko na yung mga tao po. Napusasan na. Opo. Okay. Eh sino ang nag-utos na itapon nila yung kanilang ginamit sa pagpatay sa labas? Ako po, Your Honor. So ikaw? Opo. Okay. Noong natapos yun, dinala nyo sa IS Investigation Section? Opo. Yung may ibig sabihin nun? Opo, Your Honor. Okay. At inimbestigahan ninyo? Tinanong namin po, Your Honor, kung anong dahilan, bakit nila sinaksak, pinatay yung mga Chinese. Hindi. Inimbestigahan nyo at pinailan ng kaso? Yes, Your Honor, meron kaming investigation section na siya po nag-iimbestiga. Sila nag-imbestiga, pinailan ba sila ng kaso? Doon sa pagpatay? Hindi ba? Gumawa sila ng krimen eh. Yung aming mga PDL po? Yeah, yung Opo, pinalan sila ng kaso po. Inilipat sila dito sa kwan ni Jimmy, inilipat sila sa ICA compound. Ano ibig sabihin, Jimmy? Fortaleza yung kwan? Nung ICA compound, sir, inmate custodial aid. Inmate custodial? Aid, Vice Chair. Para saan to? ICA serves as a force multiplier of the Bucor personnel, Mr. Chair. Chief Inspector Foro, doon ba sila dapat dalhin pagkatapos na makakomit sila ng krimen? Discretion po ng Superintendent, Your Honor.
beg your pardon? Discretion po ng superintendent. So, ibig mo sabihin, hindi sila dapat dalhin doon. Pero utos ni Superintendent Padilla. Yung bang ibig mo sabihin? Wala naman, sir, po nagbabawal na... Hindi nga. Kagagawa lang nila ng krimen, di ba? Nararapat ba na dalhin sila sa ICA? Nasa discretion po ng superintendent, Your Honor. Eh kaya nga, tinatanong kita, umiiwas ka eh. Ha? Hindi ba dapat ilagay sila sa Bartolina dahil nakagawa nga ng krimen eh. Yung nga nagkaroon sila ng shabu, binartolina ninyo. Yung pang pumatay ng tao, Nabartolina po sila, Your Honor, nung pagpatay doon sa 3 insik. dalhin mo dapat sa Bartolina. Opo, nabartolina po Pero sila. bakit nasa ICA sila? Nag-serve po na sila, sir, ng mga ilang buwan bago po sila nalipat sa ICA. Na Bartolina muna sila ng ilang buwan Opo, bago napunta sa ICA? opo, Pagkatapos ng krimen? opo. Tata, totoo ba yun? Na dinala, pagkatapos ng krimen, dinala at imbestigasyon, dinala kayo sa Bartolina? Opo, mabibilang lang po yung araw na nandoon kami sa loob. In-outsell kami. Labas ng Bartolina. Habang naghihintay kami ng correction order po na maika kami. Mga ilang araw yun? 2 linggo, 3 linggo lang kami sa loob, sir. Labas namin kaagad. Sa outsell lang tawag doon, outsell. Pero yung pag-Bartolina at paglabas sa Bartolina, yung superintendent ng penal colony ang nag-uutos. Yes po. Okay. Thank you, Mr. Chair. Yun lang po ang aking mga katanungan.